Tadtad ng pasa, nakatali ang mga paa at wala ng buhay nung natagpuan ang isang call center agent. Itinuturing na person of interest ng pulis ang katagpo ng biktima na nakilala lang daw niya sa social media. May exclusive report si Emil Sumangil. Sugat sa bumbunan, mga pasa sa mukha at iba't ibang bahagi ng katawan, binalian, binusalan ng face towel at tinalian ang mga paa. Ganito ang kalagayan ng call center agent na si Jake De La Peña nang matagpuan siyang wala ng buhay sa Talahiban, malapit sa isang malaking shopping mall sa Pasay. Ginulpi siya ng sobra at bali yung leeg. Yung pagkamatay po ng anak ko, tanggap po yun. Ang hindi ko lang matanggap yung pong ibinigay sa kanyang parusa. Ginawa po karubal-dumal eh. Ayon sa mga magulang ng biktima, March 14, huli nilang nakitang buhay ang anak nang magpaalam na papasok na sa trabaho. Kinabukasan, natagpuan ng patay si Jake. Sa investigasyon ng Pasay Police, may kakatagpuin daw si Jake pagkatapos ng kanyang duty noon, batay sa kwento ng isa sa mga office mate ng biktima. Bago daw sila maghiwalay, sinabi daw to ni Jake De La Peña na may kikitain siyang tao. Nakaano niya sa Messenger o sa Facebook. Nakilala niya. Ang katagpong ito ng biktima ang itinuturing na ngayong isa sa mga person of interest ng Pasay Police sa krimen. Walang na-recover na personal na kagamitan ng biktima sa crime scene. Naniniwala ang Pasay Police, hindi basta robbery ang motibo sa krimen at kilala ni Jake ang pumatay sa kanya. Yung pagkamatay niya, hindi lang gawain ng isang tao dahil hindi naman siya pwedeng dalhin mo sa lugar na yon kung walang sasakyan at walang kasama yung gumawa sa Suspension namin sobrang may pangangailangan tong tao na to. Hindi to magagawa ng katulad namin na gawin yung karumaldumal na pag. Hustisya ang sigaw ng pamilya. Di ba makita ko yung gumawa nito, palagay ko, kahit mapatay ako, basta mamatay lang yung nag-away sa kanya. Itatablap ko ako ang buhay ng anak ko. Emil Sumangil, GMA News.